2026 is the year of revelations. Napakadaming nabubunyag. Like compilation ng screenshots, pati mga suspicious files, Ang daming sudden na nangyayari. even sudden announcements. Kaya nandito talaga tayo to talk about these things. Right, kaya naman, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa at simulan na ang paglipad. Good day, co-mates. I'm your co-mate Brenda. And I'm your co-mate Marco, and this is Come On Air, a platform where we give voice to stories, ideas, and conversation that matter, whether they're serious, fun, or educational. Like this episode is to commemorate the power of the people. And to answer the questions that might be in every Filipino's heads, lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya nga, like is there really power in revolting? Do we, the people, really have the power to cause a revolution? Kaya naman, bilang pag-alala sa People Power Revolution, we invited two special guests na makakasama natin sa isang makabuluhang talakayan. Yan, excited na akong makilala sila. Ipakilala na natin sila, Brenda. Kaya nga, let's welcome the representatives from Utopia. Our first guest, the Chief Commissioner of the Debate Society, Mr. Justin Conde. Hello everyone, I'm Hello Justin. po. Hello. Thank you so much po Welcome no, sa sa aming pag-invite. episode. Masaya po na nandito ako at makikipagtalakayan. Ayan. Ayun naman po. Kaya naman, Marco, pasok. For our second guest, she is a Associate Commissioner of Official Publication of Utopia. Please welcome Miss Jamela Gabriel Natividad. Hello Ayan, everyone! hello po. Thank you very much for having us and I am excited para sa ating magiging talakayan. Yan. Thank you. It's an honor din po na tinanggap niyo po yung aming invitation po sa inyo. Ayun. So ayan, pag-usapan na natin yung napakahalagang talakayin natin ngayong araw na ito. Ayun nga. Ano kaya ang ating matatanong sa simula na ito? Yan, syempre, papasok dyan yung usapin na bakit natin kailangan na alalahanin yung People Power Revolution. Aside from, this is the 40th anniversary ng People Power Revolution. Kaya naman, ito na ang aking mga katanungan. Bakit nga ba importante na alalahanin natin ang People Power Revolution na gaya sabi ni Marco? Sa akin, no, para sa akin, itong People Power Revolution kasi ay isa sa pinaka-importanteng bahagi ng kasaysayan. Dapat siyang alalahanin sapagkat dito na ipapakita yung nationalismo natin, no? Sa simpleng pag-alala man lang sa sakripisyo ng mga tao during the People Power Revolution ay pinapahalagahan na natin yung naging ambag nila sa buhay natin, sa kasaysayan. So, ito rin yung magiging ambag din natin sa bansa natin at sa simpleng pag-alala may papakita natin sa mga generation ngayon, no? Mga Gen Z or Yes. yung mga susunod pang henerasyon ay ganito yung importansyang binibigay natin sa People Power Revolution at may papakita natin, mahalaga pala talaga si People Power Revolution. For me naman, it is important to commemorate or alalahanin ang People Power Revolution simply because very crucial yung nagawa ng mga taong nag-revolt noon. And sa pag-aalala dito, nabibigyan natin siya ng importansya. And, anong tawag dito? Nabibigyan natin siya ng importansya na alala natin siya because sobrang importante and mahalaga yung ginawa ng mga tao before. And to add on that, it is important to remember this significant change kasi significant event dahil wala naman hindi natin mapatamasa ulit yung democracy without this. Yeah. Without Tama. this thing na nangyari before. And sa atin ba, sa ating mga Pilipino ba, hindi ba importante sa ating malaman kung paano natin natatamasa yung freedom na meron tayo ngayon? So, it is important simply because yung nangyari before, importante siya. And bilang sa pag-alala, it is important na maalala natin siya and makommemorate natin siya. Sa akin, pwede ko rin idagdag, no, yung People Power Revolution kasi, no,
bahagi siya ng pagka-Pilipino natin. Yes. Siya yung bumuo ng Yes, identity yes. ng Pilipinas. Even yung structure ng government natin, the 1987 Philippine Constitution. Pag inaalala natin ito, ito yung bunga. No, ito yung mga naging bunga. Kung ano ako ngayon, ano yung mga nalalaman ko sa politika, bakit ko siya naiintindihan? Simply because ito yung naging ambag ni People Power. Binigyan kasi tayo ng boses, no? Kaya that's why, bakit may freedom of speech tayo? Ba't natin nagagawa tong podcast na to? Dahil ito yung naging ambag ni People Power Revolution. Kaya laking pasasalamat natin na talagang nagkaroon tayo ng ganitong holiday. And ayun, para naman sa ating ikalawang tanong. What were the reason why people revolt? O yung sinasabing kilos protesta? Sa akin, no, bakit nag-revolt yung mga tao din noon? Kasi, imagine niyo ilang dekada, o sabihin natin 2 decades, no, 21 years to be exactly, no, na pinamunuan tayo ng isang pamilya na wala man lang election, which is nagkaroon naman ng election, pero later na nung 1981 or 1982, kung di ako nagkakamali, hanggang 1986, which is may mga alegasyon pa na nandyan ang pandaraya, nandyan yung nag-walkout ang COMELEC, no, ang mga tauhan ng COMELEC. So, dito sa mga pamamagitan nito ng pandaraya, pagnanakaw, at panloloko sa mga tao, dito nabubuo yung diwa ng revolusyon. Na bakit nangyari si People Power? Kasi matagal na silang naiipit sa sitwasyon na hindi na ibibigay ang pangangailangan nila. Bagsak, masasabi natin bagsak ang ekonomiya, tumaas ang presyo ng mga bilihin. Nandyan din yung tambak na utang na ipinamana ng administrasyon ni Marcos Sr. Na which is, sino bang magbabayad nito? Ang taong bayan. Nandyan din ang sandamakmak na human rights violation. May mga extrajudicial killings na imagine mo, syempre, no, pag tayo, di ba, Gab, na nagkakaroon ng martial law, kasabay nito ang pagsususpend ng writ of habeas corpus. Basta-basta ka na lang ikukulong na NPA ka, terorista ka. So, paanong pangkabuhayan natin? Paano yung pagsasaka? Paano tayo makakapag-provide sa pamilya natin? Na which is, dito nagmumula yung galit ng mga tao. Doon naman sa question na kung bakit kailangan natin, bakit ano ba yung nagtutulak, bakit tayo nagprotesta, simple lang yung sagot. Sa current situation na meron ang mga tao ngayon. Lagi naman yun hindi naman sila sisigaw, hindi naman sila magrereklamo kung merong, kung tama yung nadaranasan nila ngayon. For instance, pwede nating bigyan ng example yung bakit nagkikilos protesta. Like, for example, yung last time, yung hindi nag-holiday sa CBSU last year, ng People EDSA Revolution. Bakit sila nagkikilos protesta nun? Simply because hindi nila matanggap na hindi nire-respeto ng administrasyon kung anong meron today. Other example for that, yung corruption na nangyayari ngayon, hindi naman sisigaw yung mga tao kung walang problema. Wala silang nakikitang injustices sa kanilang paligid. That's why, para marinig yung boses nila, marinig kung ano yung totoong nangyayari sa lipunan na hindi na kasi nila matik, hindi na nila kayang i-tolerate kung ano yung nangyayari. That's why, gumagawa sila ng mga kilos protesta para sila marinig at makapag-influence ng iba na to stand for themselves. Dagdag ko lang rin, no, napapansin lang natin na itong mga nakaraang taon, no, yung mga lumipas na taon, na ang protesta ay binibigyan ng masamang kahulugan. Yes. No, bakit? Pag ikaw ay nagpo-protesta, nangangahulugan ba yun na ikaw ay kontra gobyerno? Which is, Activism na. di ba? Which is, ito yung nga lang yung chance mo para sumigaw. Ano yung Speak. pagkukulang ng gobyerno sa inyo? Ngayon ka lang boboses. Ngayon ka lang naman boboses, no? Na, which is yung yung mga dapat na ipoprovide nila, hindi nila pinoprovide. Dapat malinawan yung taong bayan na ano nga ba ang definition ng aktivismo? Masama ba taga si aktivismo? Which is,
provided nga yan ng Constitution, di ba? Na binibigyan tayo ng Constitution, ng saligang batas, na magsalita at magreklamo at maglabas ng hinanaing sa gobyerno kung hindi nila na ipoprovide yung pangangailangan ng tao, kung umaabuso na sila, sandamakmak na ang inhustisya. Tapos, bigyan kasi natin ng eto kasi maraming misconception about this. Nabibigyan nila ng isang definition yung isang bagay. Magkaiba po kasi ang terrorist sa activist. Magkaiba po yan. Hindi naman nangangahulugan dahil aktivista ka, terorista ka na. Hindi Tama. ganon. Ang activist po, sila po ay nag-stand, lumalaban sa mga maling ginagawa ng gobyerno. It doesn't mean na terrorist na sila agad. And sa activism, pag narinig ba natin yung word na activism, lagi kasi siyang nadidikit sa word na napakasama. Which is not. Nabe-brainwash. Yes. Kasi ganun ang nangyayari. Like yung mga Nagkakaroon ng nandoon, red tagging sa mga Yes, mga activists, which is ang ginagawa lang naman ng mga activist is nilalabas yung sarili nilang boses, nag-i-influence sila ng ibang tao and para mag-stand up sa mga maling nangyayari sa ating society. Without activists, yung mga tinatawag nating activists, nasan tayo ngayon? Yung mga tao noon sa People Power Revolution, hindi ba sila activist? They are activists because they stand para makawala sa maling pamumuno ng administration noon. Okay. Kaya naman, Marco? Ayan, para naman sa ating pangatlong katanungan, ay bakit nga po ba natin tinatawag na powerful ang revolution? And where does this power come from? At ano po ba ang perspective nyo sa salitang power? sa akin, no, bakit siya naging powerful at biruin mo sa isang pagkakataon na yun ng People Power Revolution. Nagsama-sama yung mga tao, iba't ibang antas ng tao which is yung hierarchy, Nagkaroon ng no? unity. Yes. Sa lipunan, di ba? May Yes. mga mayayaman, middle class, and may mga may hirap at mas mahirap pa sa mahirap, no? Pero nagsama-sama para Which is, lang. para patalsikin si Marcos Sr. kasi maling-mali na yung pamamalakad during that time na naging powerful siya kasi lakas talaga ng taong bayan. May nakita ba tayo during that time na nakipagbarilan sa mga militar o pulis? Meron bang mga Pilipino na aktivista na may dalang kanyon? Boses lang. At ay yung dala nila ay yung pinaglalaban nila. Sigaw nila sa maling pamamalakad sa administrasyon ni Marcos Sr. So, para sa akin yung power, no, kung ididikit ko to sa salitang demokrasya, yung power dapat lagi nagmumula sa tao at hindi nagmumula sa mga namumuno. Dahil kung ito ay nagmumula sa mga namumuno, paano na ang tao? Paano na yung batas? Kung ang power ay nagmumula sa mga namumuno, mas mataas na sila sa batas. Kaya na nilang api-apihin ang mga mamamayang Pilipino. So for me, ang power dapat talaga ay nagmumula sa tao. At dapat, kung ano ang pangangailangan ng tao, anong kailangan ng tao, ay nire-representa netong mga nasa posisyon na ito. At hindi mga sariling pang-interes lamang nila yung inuuna nila. Okay. Bakit nga ba natin tinatawag na powerful ang revolution? Bigyan ko lang din ng another examples ang revolution. Meron tayong French Revolution. Yes. 'Di ba? Maraming ngayon yung sa People Power Revolution, marami tayong revolution. Bakit siya powerful? Kasi maraming nagagawa ang revolution. Dito na nga lang sa Philippines natin. Dati dictatorship tayo. Nung nagkaroon ng revolution, 'di ba nabago ang sistema? So Turning that's point. why ang revolution talaga is malaki yung nagagawa niya. It is powerful kasi kaya niyang patuubin yung isang bagay na hindi na tama. And marami siyang nagagawa. Pwede siyang, yung isang pangit na bagay, pwede siyang mag-turn into maganda. And bakit, saan nanggagaling yung power na to? Mag-a-agree ako dun sa sinabi ni Chief Conde kanina na it comes from the people. Kasi yung pagsama pa nga lang sa kilos protesta, hindi na nga magawa ng ibang tao. And it is powerful simply because yung mga tao, pag sumama ka dyan,
parang hindi ka lang naman dyan sumama para sumigaw-sigaw eh. Sumama ka dyan kasi meron kang sa puso mo na, meron kang will, may urge ka na, baka someday itong boses ko na to, magamit ko siya to change to change the society. Parang sinisigaw mo yung parang hindi ko na kayang i-tolerate yung mga mali yung wrongdoings na natatamasa nila. That's why sasama ko rito because I am hoping sa kilos protesta, sa pamamagitan nito, mabago ko. And hindi naman mabago para makaambag ako sa society na gusto ko. Kumikilos tayo. And ang tawag dito, it comes from the people simply because sila yung nandun sila yung buhay, sila yung power. Magkakaroon ba ng revolution kung walang tulong-tulungan ng tao? Wala yung mga taong sumisigaw, walang mga taong nag-hope for the change at pagbabago. And ang perspective ko naman sa power, it is an act. Ito yung act na parang pag ginawa mo, merong effect sa iba. For instance, you're assuming an office sa Malacanang, like president, di ba? May power yun because magpumirma ka lang, o may effect yun sa ibang tao, mga batas na pipirmahan mo, meron siyang epekto sa ibang tao. That's why power is very important and dapat maging mindful tayo kung sinong binibigyan natin ng power. Kasi yung power na yun, pwede nilang gamitin sa pangit at masama. Bumabalik yun sa sinabi ko kanina na galing sa tao ang power. Sino ba ang nagbibigay ng power sa mga nakaupo ngayon? Tayo, we live in a democratic country. That's why tayo ang nagbigay ng power sa mga nakaupo para maluklok sila sa kanilang position. That's why very powerful talaga ang mga tao and in terms sa revolution. Add ko lang din, no, bakit naging powerful si revolution? Which is, ano ba yung tatandaan natin? Ano ba yung naging resulta ni People Power Revolution, no, nung matapos, 'di ba? Diyan na gawa si 1987 Philippine Constitution na i-provide ng gobyerno yung mga nawalang karapatan sa atin. Yung simply yung press freedom of speech. Na kapag ito nga lang yung simpleng pag-uusap natin pag-uusapan natin ng gobyerno, hindi natin to pwedeng gawin during that time. Magreklamo ka sa ginagawa ng gobyerno, hindi natin magagawa yan. Kasi nga, nililimitahan tayo ng gobyerno, which is yan ang pinrovide ni People Power Revolution. No, tandaan rin natin, no, dagdag ko rin dito gaano siya ka-powerful. Kasi alalahanin natin, may mga misconception na nabuo si People Power because of the Aquino. Tanggalin natin ng Aquino kasi bahagi lamang sila nun. Sila ay part ng taong bayan pero hindi sila ang naging reason bakit nabuo si People Power. Pero nag-contribute kasi sila. Yes. Like, di ba, before mag-akla sa mga tao, pinatay si Benigno Aquino. If I'm not mistaken, the second. Senior siya kay Binig. The third kasi ang naging president natin last time. Tapos hindi siya naging president. So baka the second. Correct us if I were wrong, okay? Pero ayun, isa rin siya nagtulak sa mga tao dahil binaril sa plane. Diba? Binaril siya pababa sa likod pa, diba? Yes, ako agree ako doon, no. Naging trigger siya kasi alam naman natin na si Benigno Aquino that time, siya yung nagsusulong at siya ang pinaka kritiko ng mga Marcos, siya yung pinakamatapang. That's why, di ba nga, ikinulong nga siya sa Fort Santiago. Kung di ako nagkakamali, doon ba yun? Maybe. Alam ko doon din yun eh. Alam nila yan. Basta alam nila yan. No? That's your assignment for today. No, pero ginulong siya dahil sa pagiging kritiko niya sa gobyerno. Wala naman napatunayan na ginawa niyang kasalanan, no. Tapos ngayon, syempre, no, may contribution, pero for me talaga, ang view ko talaga diyan, no, hindi dahil sa Aquino. Dahil bago pa man magsimula yung talagang sandamakmak na ang tao sa EDSA, may mga nagpo-protesta na. Nandiyan na yung mga yung mga magsasaka natin, yung mga, ano ba ang tawag dito, sa mga maliliit na organisasyon na ipinaglalaban ng karapatan ng mga Pilipino, nandiyan na yan sila.
yun nga, kailangan din natin tandaan, ito ay lakas ng tao. Kaya nga, Yes. kaya nga ang tawag doon parang, hindi ako nagkakamali, lakas ng bayan. Dito simbolo ng mga, Aquino. Ito ay simbolo ng ng Aquino, ng mga Aquino. Ito ay simbolo ng masang Pilipino. Kaya nga ang tawag dito ay laban or lakas ng bayan. Tapos balikan ko din yung sinabi ni Chief Conde kanina. Ano ba yung mga nararanasan ng tao before sila mag-aklas? Kasi nabanggit kanina na hindi lang naman to dahil sa Aquino. Yes, hindi lang talaga siya about sa Aquino. Meron tinanggalan tayo ng press freedom during that time, okay? Imagine natin. Filtered ang lahat. Yes, filter ang Super. lahat. Pinasara ang media, no? Pinasarado ang media, dapat yung sa presidential, lang ang media na ilalabas, yung iba bawal. And lastly, second on that, nalalabag yung human rights. Isa rin yan kung bakit nag-aklas yung mga tao. Imaginein natin kung ilang karapatang pantao yung natapakan ng Marcos regime, Marcos administration during that time. And lastly, corrupted talaga ang Philippines during that time. Mataas ang Yes. inflation. Super. Maraming utang. Maraming utang, maraming Yes. mataas ang bilihin during that time. And hindi lang dahil yun sa Aquino kaya sila nagkaroon ng People EDSA Revolution. Maraming naging root causes kung bakit sila nag-aklas. And imagine natin, if we going to think of it, kung tayo yung nasa panahon ngayon, hindi ba tayo sasama doon sa over 2 million na tao na naglakad sa EDSA and lumaban para sa tama? Ayan, Isipin na natin. aside from that po, no, ito pong last na katanungan namin is, does revolution always succeed? What comes after a revolution po? Kung paano ba natin to sasagutin, no? Kung ako tatanungin mo, may mga pagkakataon na hindi nagsasucceed ang revolution. Kasi hindi lang ako makabanggit anong exactly na dapat, anong example nito sa ibang bansa. Pero kung hindi ako nagkakamali, bandang Europa to, nangyari to, parang French Revolution ata to, kung hindi ako nagkakamali. Di ba nangulan na tayo? Pero may mga revolution na hindi nag-successful kasi nga, yung pinaglaban ng taong bayan during that time, hindi naman naibigay. Hindi na-maintain, no? Parang saglit lang, nagpalit lang ng mga umupo, pero ganun pa rin yung ginawa. Pero kung ako tatanungin mo, kung sa konsepto ng Pilipinas, nag-success yung People Power Revolution. Kasi ano ba yung layunin ng People Power Revolution? 'Di ba? Tanggalin ang pamilyang Marcos sa Yes. pwesto, magkaroon ng consistent na election na every 6 years magkakaroon. Yun nga lang, para lang sa akin, may part lang na hindi napagtagumpayan nito. Hindi natin nakamit yung political dynasty na anti-political dynasty provision na dapat doon pa lang sa constitution nilagay na nila. Pero partly lang naman yun. Pero yung goal na ipaglaban kung ano yung mga nalabag noon, which is na may mga kasong nanalo sa korte ang mga Pilipino, nabayaran din yung mga biktima ng human rights during that time. Nakamit naman yung mga goal. Ang problema lang natin dito, pag napapalitan yung administrasyon, hindi siya nagiging consistent. No, syempre, ang political climate, 'di ba? Parang ganoon na rin, para weather lang. Yes. Sino nakaupo, kung sino malakas, no. Yan yung mga nangyayari. Pero for me, nagtagumpay siya during that time and ilang taon. For me naman, ang revolution, balik tayo sa word na revolution lang, walang example ng revolution. Lagi ba siyang nagsasucceed? I think, ang sagot ko dito, depende. Dahil, kung ano ba yung pinaglalaban natin, ano ba yung gustong palitan. Okay? Minsan kasi yung revolution, yung kilos protesta, yung revolution, meron niyang intent. Ano bang gusto mong mangyari? Okay? So, kung lagi ba siyang nagsasucceed, we don't know. Kasi, ang tawag dito, depende yan sa intention. Ano bang intention mo? Bakit ka dyan nakikisama sa kilos protesta? Bakit kayo
bakit kayo nagre-revolt? Hindi kasi yun yung tamang word. Ang tamang word talaga dito, bakit ka nagkikilos protesta? And Yes. kung maganda yung intention and tama and aligned sa gusto mong mangyari, Yeah. you can call it ano kayo, naging successful yung pag-aaklas na yun. Kung napalitan yung ayaw mo and naging upright siya and tama siya. And what comes after a revolution? Meron kang gustong napalitan yung intention, yung result ng intention mo. Okay? Yung resulta ng, okay, nag-aklas ka na, di ba? Nag-aklas ka, then, napalitan na yung ayaw mo. Yung ayaw mo na yun, ang tawag dito, napalitan na siya, then naging bago na siya, yung resulta nun, yun yung magiging Lipas yan. yun yung magiging resulta nung pag-revolution, pag-aaklas mo. And, anong tawag dito? For example, yung EDSA People Power Revolution, ano bang gusto ng mga tao? Right? Gusto nilang makalaya. So, during that Gain time, wala freedom. silang freedom. Hindi naman, gusto ko kasing gawin yun, gusto ko kasing sabihin na wala silang masyadong freedom kasi they're under the martial law. Okay? Yes. Kahit 1 year na after na bago sila mag-revolt, mag-revolt, 'di ba? Ano rin sila, naapakan talaga sila. So, ang intention nila kung bakit sila nag-aklas, nag-revolution is simply to change. Then naging successful naman sila. Yes. Dahil natanggal nga yung Marcos administration dun sa Position. sa Philippines, ito sa possession. So, nakamit nila yung freedom na gusto nilang makuha. And, kung tama kasi yung intention, tama yung pinaglalaban mo, yun yung magiging bunga ng pag-aaklas mo. Kung pangit ang intention mo kung bakit ka nakikilos protesta, yun ang magiging resulta. That's why ang sagot ko dun is depende talaga. Sa tingin ko, no, dagdag ko lang din sa sinabi ko kanina, Gab, yung pagiging powerful niya talaga, kung hindi talaga siya powerful, tama yung sinabi mo, no, natanggal, no, doon pa lang sa part na yun na naalis nila yung administrasyon at given na tumakas naman kasi talaga sila no, Yes. papuntang Hawaii, Yes. natakot Yes. sila doon sa tao. Talagang nag-empake sila, talagang tago sila ng tago sa tao. Doon pala makikita natin gaano ka-powerful at nakakatakot magalit ang taong bayan. Yes. Na sana, no, kung hindi sila magpapakaayos-ayos, baka pwedeng maulit. Hindi magbabago, diba? ganon. Na lalo't ngayon, sandamakmak yung kilos protesta na naman. Yes. Dahil sa may pasok ko lang saglit, no, yung flood control. Na kapag yan nagalit na naman ang taong bayan, pag nahimok na naman yan sila, na pababain sa pwesto ang mga nasa gobyerno, kagaya ng mangyayari kay Marcos Sr., mangyayari din kung sino man ang hindi kikilos para sa interes ng taong bayan. Tapos imagine natin kung i-apply yung nangyari noon sa ngayon, magagawa pa kaya natin yun? Like, for example, is yung, kanyari lang tayo, this is just for example, ayaw natin ng system ngayon. Yes. Kung ma-apply lang natin yung nangyari noon, siguro yung system natin ngayon, hindi siya masyadong ganito kalala. Like, imagine mo mga presidente, kinalaban lahat ng tao, kinalaban yung administrasyon. Hindi lang naman tao yun, like sila, if I am not mistaken, si Fidel Ramos, si Juan Paz Enrile, isa rin sila sa first Si day. Gloria din actually. Sa first day, sila, like, sabi nila, alis na kami dito, like, hindi ka na namin susuportahan dyan. So, correction na lang, isa din sila sa nag-influence sa mga tao. Yes. Kasi parang kung hindi ako nagkakamali nga, sila Juan Ponce at saka si Fidel Ramos, sila yung tumawag, no. Papapatay, ang ala ko si may papapatay, may papapatay si Marcos. Allegedly, kasi nga siya ay mismo nagsabi. That's when nag-call din siya ng people power that time. No, mga info na naman to, no. Isa rin sa influence, no. Balik lang din ako doon sa sa sinabi ni Gab kanina na kung mangyayari pa ba yung people power, possibly pa ba? Kasi ako, as reformista kasi talaga ako, naniniwala ako na madadaan natin
ito ay opinion lamang, no, hindi tayo nanghihimo kasi ako Yes. talaga in person, no, reformista Yeah, guys. ako. Yes. Last Opinion resort. opinion lang guys. Opinion. Ayun. Magkaiba yun, reformista, opinion, tsaka opinion. revolutionista. Yes. Magkaiba yan, magkaiba yan. Yeah. Last resort kasi for me sa akin si Revolution. Revolution. Talagang wala na dysfunctional na talaga yung government. The three branches of the government hindi na umuusad, hindi man lang na wala na nangyayari sa ekonomiya. Wala na ring pagbabagong nangyayari. So, last resort si Revolution. Yes. Pero sa kasalukuyan, no, kapag parang paano ko ba mababanggit ito? Hindi ko naman sinisisi ang taong bayan. Kasalanan to ng mga taong may pasimuno na sirain ang salitang aktivismo, revolution, no? Brainwash kumbaga. Ang dami nang nabe-brainwash, lalo yung historical distortion sa People Power Revolution na ang sama-sama tingnan. May mga Pilipinong nagsasabing hindi okay yung nangyari, kamalasan na nangyari after noon, parang walang naging silbi, ganun lang din ulit. Pero that's why ito nga, nangyayari itong mga ganitong segment. Napaka-importante na ipaunawa pa rin natin sa kanila. Yes. Balik- Kaya ang kagandahan nito kasi yung ating henerasyon ngayon ay talagang bukas ng kanilang isipan at talagang pinapalalim ang pag-unawa sa mga politika na nangyayari ngayon. Kaya ito yung kagandahan natin na naipapasa natin para sa next generation, di ba? Yes. Kaya ayun. We're under a dictatorship during that time. Napalitan yun ng mga tao because nag-aklas sila. And that's why we're living in this country with democratic na. Yes. We're living in a democratic country na. Imagine natin from that, yung parang sobrang higpit, nagtulong-tulong, collective force ng mga tao, nagsama-sama sila para mapalitan yung ayaw nila. And kung i-apply yun dito ngayon, parang, sabi lang, napalitan na yung system na ayaw ko. Wow. Sobrang, kaya powerful siya kasi yung sistema na palitan mo, nabago mo na. Dun sa mas humane and just. Biruin mo, no? Yun nga, bilang suporta uli, no, at dagdag sa pagiging powerful ng revolution. Dahil nga doon, muling naibalik sa kapangyarihan ng taong bayan ang pagpapasya kung sino ang mamumuno sa kanila. 'Di ba? Na ang tagal na wala ang election at Yes. may mga alegasyon pa ng pandaraya. Ngayon, natatamasa natin hanggang sa kasalukuyan yung sinasabi nating demokrasya. Tama man o mali yung mga binoboto natin kasi alam naman natin, no, karapatan naman ng bawat Pilipino kung sino yung binoboto nila. Pero yung para sa mga nagsasalita na walang nagawang democracy, tanungin mo na lang ang sarili mo once na nasa balota ka na at pinipili mo na yung kandidatong gusto mong umupo at i-representa yung mga values mo at yung mga gusto mong mangyari sa gobyerno. Ika nga, sabihin na natin na bumoto ng matalino. Yan. Napakagandang tagline. Yes, 'di ba? Kaya ayun. Sumunod naman tayo sa ating sunod na katanungan. Sa panahon po natin ngayon, sapat pa rin po ba ang kapangyarihan ng taong bayan? Ikaw. Sa akin, no, kung sapat ang kapangyarihan ng taong bayan, masasabi ko, maybe, yes and no. Paano ba? Kasi, paanong hindi magiging sapat at paano rin siya magiging sapat? Kung sa usapang eleksyon, sapat yung kapangyarihan natin para manalo o mailuklok yung gusto nating manalo. Regardless tatanggalin natin dito yung mga political bias natin kung sino yung mga gusto nating upo. Pero yung mayorya, kasi alala natin sa isang demokrasyang bansa, majority ng mga Pilipino na kung naniniwala sila sa kapasidad na itong politikong ito, yun yung mananalo. So sapat yung kapangyarihan nila para mailuklok yon at nangyayari yon. Pero pagdating sa usapang accountability, no, pag tao na ang bumoses, marami nang galit ngayon. Kahit eto magbabanggit ako ng mga political colors, mapa-DDS, Marcos loyalist, sino pa, kakamping, kayumanggi, asul, puti, dilaw, kung sino pa yung mga yan, di ba? Lahat sila galit sa flood control. Maraming bumaboses, maraming nananawagan. Ang tanong, sapat ba yung boses nila para magkaroon ng accountability itong mga sangkot sa flood control?
siguro dahil kulang rin kasi dito sa action. Yun din yung inaano natin. Pero hindi natin masisisi pa rin ng taong bayan bakit hindi sila lumalabas sa lansangan para makipagprotesta. Bakit hindi sila bumoboses sa mayor nila na corrupt? Kasi mawawalan sila ng ayuda. Ipapasok ko siguro dito yung yung rational choice theory na ginagawa nila yon, hindi sila nagsasalita dahil nga makikinabang sila. Dahil may kailangan silang pakainin. Hindi sila dadalo ng mga kilos protesta kasi may trabaho sila. 'Di ba? Katulad niya yung mga ganyang pagkakataon na kaya hindi napapanagot yung mga ang mga dapat panagutin kasi nga imbis na unahin ng mga Pilipino ang usapang politika at mga problema sa gobyerno, naiisip na lang nila yung mga kailangan nilang pangsarili nila, pakainin. 'Di ba? Ano kakainin mo kinabukasan kung nandito ka naman sa protesta, 'di ba? Yes. Ikaw anong tingin mo doon, Gab? Syempre, 'di ba? Sa pagboto, doon ay papakita ang kapangyarihan natin, pero pagdating sa accountability na, 'di ba? Napakabihira, napakatagal ng proseso bago panagot, 'di ba? Kasi ang magpapanagot dun sa mga nagkamaling yun, nagkasala na yun is talagang justice system natin. Ang ating mga police officer, alam nyo, pag nakita ako ng mga nagnakaw ng delata sa convenience store, alam kong mali yun. Mas sila pa yung unang nakukulong kaysa dun sa mga taong malaki yung ninakaw sa kaban ng bayan. Tax natin yon, yung flood control na yan. Sila yung matagal, yung malaking amount pa. Yes. I am not saying na na tama yung pagnanakaw ng delata sa pero if we're going to think of it na yung mga taong malaki yung ninakaw, malaki yung kinuha, ngayon naglilive pa rin sa komportableng buhay at hindi nakukulong. Ang ganda pa ng kwarto nila, di Yes. ba? Oo, kaya nga sabi na mahirap maging mahirap. Totoo lang. Totoo Na doon hindi naman hindi naman tag dito, yung hindi naman kapangyarihan ng demokrasya yung naglilimita sa kapangyarihan ng tao na bumoses. Ang problema yung kahirapan na kaya sila nalilimitahan sa gagawin nila. Imaginein mo na lang kung katulad pa rin na hindi ganong kahirap ang mga Pilipino, na hindi sila nag-isip gaano na sasahurin nila kinabukasan, yung papakain nila sa pamilya nila, yung presyo ng bilihin, tapos may nagnakaw sa gobyerno. Panigurado ka guys sa People Power Revolution, maraming dadalo. No, siguro na lang, yung sa akin lang, kailangan may mga magti-trigger lang din para mangyari uli siya, para maibalik yung lakas ng bayan na tinatawag natin na pag napuno na. Napuno na at gutom na mga yes. Pilipino at wala pa rin napapanagot. Pero ang masasabi ko at sasagutin ko ng diretsa yung tanong, kagaya ng sagot ko kanina, oo, at hindi pa rin, no? Hindi sapat. So talagang depende pa rin eh. Sisegundahan ko yung sinabi ni Chief Conte kanina na nahati siya. Akin kasi din, lagi naman ganito yung sagot ko. Laging depende siya. Hindi ko rin, lagi siyang nasa sitwasyon kung sapat ba or hindi. Ano bang context na pinag-uusapan natin? Kung sa voting naman, kasi dito, di ba, kapangyarihan ng taong bayan, ng isang power ng mga tao ay mag-elect ng mga elected officer sa ating government. Yes, sapat ang kanilang kapangyarihan to do that dahil nasa kanila, nasa kamay nila kung sino yung mga mananalo at sino yung magiging elected officers natin. Pero isipin din natin ano yung mga nag-udyok sa tao na iboto yun. Yung mga nakikita nating magsasabi ako dito ng political party. Hindi ang political strategy niyan sobrang laki. Bakit? Mayaman sila. Malaki ang makinarya nila. So, yung mga tao, may influence din sila. So, hindi natin masisisi lahat ng tao na parang, bakit ba kayo boto ng mali? Kasi, na-influence sila sa mga nakikita nila. Maraming rason kung bakit binoboto ng isang tao ang isang kandidato. Pero, nagko-contribute yung kandidato na yun kasi marami siyang means to para sa kanyang campaigning, commercial, tarpaulin. So paglabas ng bahay ng isang simpleng mamamayan, ano makikita niya? Tarpaulin. Yan na lang kasi di naman ako, masyado akong busy sa buhay ko, nagtatrabaho ako para may makain kami. Yan na lang yung boboto ko, yan lang naman yung kilala ko. Maganda yung political poster yan na lang. Or naman pogi yan. So,
Doon, Like, imbes na mag-fact check, Mm, no? mm, mm. Talagang Yeah. pag nakita na lang, ayun Yun na na- lang agad. yun na lang. Yun na lang. Kasi yun lang yung nakikita nila. Which is, that's why, may kapangyarihan ng taong bayan, pero depende sa makinarya. depende Na talaga. nakikita nila at yung mga ayudang natatanggap ng karamihan. Pero may mga, di naman nawawala ang bilib ko sa mga Pilipino. Alam ko namang marami pa rin mga matatalino na Yes. tinatanggap lang yung mga ayuda nga. Pero pagdating sa botohan, Botohan. binoboto nila kung sino yung nasa puso nila at magre-representa talaga sa interes ng mamamayang Pilipino. Bigyan pa natin ng isang example. Kanina yung right to vote ang binigyan kong example. Yung pangalawa naman, yung mga taong mga nakaupo naman. Pansinin natin, sa mga taong nakaupo sa government, most of them mayaman talaga. Malaki ang means to do something. Ang taong mayaman at ang taong mahirap, pagtabihin mo, paglabanin mo, sinong mananalo dyan? Sa kahit anong context, ha? Sa kahit anong context, laging may means. Tayo, for example, kaming mga political science students kasi, I am not generalizing, but some of us, talaga is parang may urge to run to an office. Like Yes. SK, like ganyan. Minsan, kahit ikaw yung pinaka-qualified, competent for that position, kung wala ka namang means para sa mga political mo, pera. Kasi ang pagkakampanya po ay kailangan mo ng pera. Pupunta ka sa mga lugar, ganyan. Yes. Tapos, meron naman isang tumatakbo na hindi masyadong competent. Ito lang, pogi lang ako, pero marami ko yung pera pang tarpaulin, pampunta sa Like, mga sikat. Yes, mga, Sikat. yan, mga monetization sa Facebook, bibigyan nilang ng ayuda. Sino mananalo sa dalawa? Yung competent or yung mas maraming means para mangkampanya? Syempre, let's be for real. Minsan nga yung mga may intention naman tumakbo, hindi na tumatakbo. Kasi alam ko matatalo ako dito kasi Ayun na talaga simpleng... yung tatak sa isip. Yeah, diba? matatalo ako dito Mayaman kasi yung kalaban ko. ko. Which is, no, nakikita natin talaga na kapag na-impluensya yung taong bayan, no, kung sino mas may malaking impluensya sa kanila, kung sino mas tumatak sa kanila, sila ang nananaig. Yes. Yung kapangyarihan ng taong bayan na gagamit. I really just want to be realistic here Yes. kasi yun talaga yung sistema Yes. ngayon. Hindi ko naman generalize Yes. na lahat nangyayari yun. Pero most of the time, yun talaga. So, yun yung question kasi dito parang may kapangyarihan ba ang taong bayan? It was depend on the situation. Hindi laging malaki yung kapangyarihan nila to do Yes. something. And hindi minsan sufficient, minsan kulang. So lagi siyang nasa sitwasyon. But I do believe ang dahil ang topic naman natin ngayon is yung sa EDSA People Revolution. May mga tao naman na may means malaki, na simpleng mamamayan, pero marami silang pera. Pero, wag na lang sabihin pera, marami silang means para tulungan yung mga tao na parang, okay, gusto namin sumigaw dito, gusto namin magkilos protesta kasi mali na to. Pwede nilang tulungan yun. Pwede silang makisama doon if they, meron lang talaga silang pakialam. At minsan kasi wala nang pakialam yung mga may means sa politika. Kasi hindi naman ako naaanuhan yan. O bahain kayo, maganda bahay namin. Wala kayong pagkain today kasi may bagyo. Kami meron. So wala talagang pakialam yung mga tao. So, pero with sufficient, very educated lang sila, very aware lang po sila sa mga nangyayari ngayon, kung ano ba talaga yung sistemang meron ng Pilipinas. I think yung mga imposible, pwede natin siyang gawing posible with collective effort and collective force. ng Siguro mga tao. may gusto ko idagdag doon. Parang maganda pag-usapan din yung bakit nga ba humihina ang kapangyarihan ng taong bayan, no? Siguro tanungin din natin yung sarili natin na sapat nga ba yung ginagawa ng gobyerno para maalala natin ano ba yung pinagmula ng kapangyarihan ng bayan, which is nga people power revolution, no, yung demokrasya na natamasa natin during the EDSA revolution, na dapat maalala din natin bakit nga ba sila hindi na naniniwala sa kasaysayan, bakit naging masama sa kanila, at bakit nagkaroon tayo ng pagkahiwa-hiwalay, pagkakaroon ng division. Kasi minsan, no, dahil humihina ang kapangyarihan ng taong bayan, bakit nawawala ng accountability? Nagkakaroon tayo ng mga political colors, which is hindi ko naman sinasabi na hindi siya necessary at hindi siya magkaroon dapat ng susuportahan, pero dahil nga sobrang daming kulay,
nagkakaroon tayo ng division na may magtatanggol, may sasalungat, minsan sa loob pa mismo ng gobyerno nangyayari yung mga ganyan na eto syempre even yung government ngayon hindi man lang pinapahalagahan yung people power revolution. Maging prangka tayo dito kasi kung Yes. pinapahalagaan niya simpleng ano man lang yung pag-alala at pagkakaroon man lang ng pagiging holiday nito. Yes. Yun man lang sana ibinigay sa tao kasi may mga nagse-celebrate, may mga umaalala nito, yung mga naging biktima at yung may mga program kasi dati sa school na pag-alala nito na pinapaalala yung kabayanihan ng mga tao noon. Kahit na, ata sa elementary. Yes. Kahit sa anong school. ito pa nga sorry talaga pero even sa DepEd inalis ang pagtuturo Oh. ng 'di ba hindi na itinuturo si People Power Revolution, nagkakaroon na tayo ng political distortion, hindi man lang masuporta sa bagay, hindi naman natin ina-expect ko na yon kasi nga syempre Marcos ang nakaupo ngayon and gusto rin nila linisin ang kanilang pangalan. Yes. Kaya ganun yung nangyayari ngayon syempre kung ang na-feed sa tao, mga ganitong information, hindi na naibibigay yung tamang impormasyon na nangyari ng people power, anong kahalagaan ng aktivismo, anong kapangyarihan ng tao, bakit may karapatan ka magsalita, ngayon dun din pumapasok, bakit humihina ang kapangyarihan nila? Kasi nananahimik sila. Pero hindi natin sinisisi ang taong bayan dito dahil sila ay biktima lamang ng mga fake news. Tama. And also, sa tingin niyo po ba ang pagiging apathetic ba talaga ng taong bayan ang tunay na kalaban ng pagbabago? Sa akin, apathetic, may halin tulad ko siya sa pagiging apolitical. Na parang walang pakialam, walang pinapanigan. Kasi for me, there's no such thing na apolitical or apathetic na tao. Or sabihin na natin apolitical. Walang pinapanigan. Talagang walang emosyon, walang paniniwala patungkol sa politika. Hindi ako naniniwalang may ganong tao Siguro ang masasabi... May ilan lang siguro. Sa akin, kung sa iilan, ano lang talaga, for me, parang wala silang panahon. Yun nga, gaya ng sabi ko kanina. Kasi nga, bakit mo pa isipin yung kung kumakalam na may sikmura mo? Bakit ka pa makikisama sa kilos protesta kung naghihirap ka at kailangan mo maghanap buhay para mapakain yung mga anak mo? May paniniwala yan sila, may pinapanigan yan sila, hindi lang sila makaboses. Yung iba naman, takot magsalita kasi may mga makakalaban. May mga, sabihin na natin, may mga toxic din kasi. Mag-comment ka lang, sasabihin mo, ay, hindi dapat yan ipatupad dahil may mga susunod yan. Mumurahin ka, sasabihin ka ng kung ano-ano. So, para sa peace of mind, hindi ka na lang magsasalita. At may mga factor bakit hindi nagsasalita ang mga Pilipino. Pero, nagiging hindrance siya sa pagbabago. Yes, totoo yun. Kasi nga, yung iba dyan, dahil sa kawalang pakialam, hindi na nila pinaglalaban yung para sa kanila. For example, imagine natin, example natin si Dupax del Norte. Kung ikaw ay naging kung ikaw ay naging apathetic or apolitical, talagang hinayaan mo na lang, wala kang gagawin. Hinayaan mo yung mining corporation na pumunta sa inyo, mag-explore doon, magmina, wala ka ng kabuhayan. Which is ang baligtad ang ginawa ng mga taga Dupax del Norte. Hinarangan nila, which is kaya natamasa nila. Nagiging hindrance siya. Pero hindi ko masasabi na, kasi pag sinabi nating tunay na kalaban ng taong bayan, yung pagiging apolitical nila, hindi ko masasabi yun ang kalaban Ang kalaban kung sino yung naging dahilan bakit sila ganun. O sino yung nag-i-impluwensya na maging ganun sila, na wag na lang magreklamo. O wag na lang magsalita at magbigay ng opinion. Kasi may mga mababasa ang ganyan, puro kayo reklamo sa gobyerno, wala naman kayong ambag. 'Di ba? May mga ganun nagsasalita. Pero mali yan yung parang puro ka na lang reklamo. Bakit? Hindi po ba tayo naapektuhan ng sistema ngayon? We're really affected by it. For instance, tax pa lang natin, pakataas ng tax. Pero yung balik ba ng tax natin, natatamasa ba Ayun natin? nga. Tsaka kaya nga, sila dapat yung magsilbi sa mga tao, di ba? Imbes na yung tao ang magsilbi sa kanila. Like parang iba na talaga na yun na
sasabihin ng iba na bakit may ambag ka ba sa gobyerno? Sila nga dapat ang magsisilbi sa mga tao. Actually, doon pa nga na sa itong ano na tawag natin, pakita yung brand. Actually, ito, pag bili mo ng isang pirasong bote, yan may 12% na VAT, di ba? May VAT yan. Lahat ng yung ballpen na gamit mo, itong papel na to, Everything. everything, itong mic na to, yung super. print, kung ano man yung Everything mga here in the Oo. Philippines. Yes, may mga tax yan. Na Kasuotan, paano mo masasabi na lahat-lahat. walang ambag? Dahil nga, yun ang nagiging kalaban natin, yung mga pumipigil sa tao na magsalita at magbigay ng hinanaing sa gobyerno, which is tao din yung kalaban natin. Pero, hindi yung kakulangan nila sa impormasyon, yung bakit hindi sila nagsasalita. Yun. Rephrase natin yung question, yung pagiging apolitical ba ang talagang tunay na kalaban ng taong bayan? For me, hindi lang siya. But isa siya sa nagko-contribute kung bakit hindi tayo nakakatamasa ng pagbabago. Hindi lang siya ha, marami pang factors pero nagko-contribute siya doon. Bakit? Ang pagiging apolitical is wala kang pakialam sa politika. Like Yes. wala kang pakialam sa mga recent happenings niyan. Wala akong pakialam diyan. Bahala kayo. Hindi naman ako naapektuhan niyan. Imagine natin sa Luzon, ilan ang mga percentage ng apolitical or apathetic na tao. Imaginein mo sila, tayo magkapaos-paos na, magkandamatay-matay na para sa pagtindig, pero sila, wala lang. Pero, tanong ko lang, pero legit ba talaga may apolitical? Imaginein mo, wala akong pakialam dyan, yung mga, di ba yung karamihan ng apolitical ganito ang sinasabi, na wag na lang kayo magreklamo, hayaan nyo yung gobyerno. Di ba, kapag ka gano'n, nagiging pro-government sila, nagiging pro-administration. Yes, 'di ba nagko-contribute din sila sa mali. Yes. So nagiging weight pa siya. So instead na parang gumawa sila ng way para maging political is na parang ang ang census niyan ganito. Mga tumitindig na tao versus mga apolitical at mismong pinapatumba okay. nila. Kumbaga, Dito nagiging dalawa oppressor din na lang. sila. Hindi na siya tatlo yung mga tumitindig ang pinapabagsak at ang apolitical. Ang mga apolitical ay napupunta dito sa ditong side. Bakit? Kasi wala silang ginagawa about it. So tinatolerate nila. Ayan. Okay lang sa kanila. Tinatawag. So hindi lang ang mga apolitical ang may dito ang tunay na kalaban ng bayan sa tulay ng pagbabago. Pero nagko-contribute sila dito. May contribution. Yes. Pero sana kahit sa susunod na henerasyon ay magkaroon ulit tayo ng pagkakaisa. Para sa susunod na, kung magkakaroon man ng revolution, ay talagang magkaroon ng pag-success sa na yun. Ayan po. Last resort siya. Kaya talagang Ayun, dahil napakabigat ng ating mga katanungan. Talagang natin, no? Kailangan natin magpagpag, no? Pagpag muna tayo, guys. Kasi super napakabigat at kailangan nating Yes. Pero ayun, dahil maraming salamat sa ating mga guesses. Panauhin niyo. And, pero bago tayo magpa-closing, Yes. muna tayo ng ating Bago reflection matapos. sa ating mga napulot na aral. Kaya ayun po, sino po Sige, ako muna, no? Okay. Ang mga napulot kong aral, no, kahit na may knowledge na kami sa mga ganitong usapin dahil nga naaral din namin siya, na minsan nakakalimutan natin bakit natin pinag-aaralan yung mga ganitong bagay. Na hindi pala dapat siya nagtatapos sa loob ng klase. Na once na napag-usapan niya, tapos na yun. Which is dapat sumasabak tayo sa mga ganitong pagkakataon na ipinamamahagi natin yung mga natututunan natin sa school. Pinamamahagi natin sa mga kakilala natin, sa kaibigan, sa magulang, or yung mga taong hindi aware, no? Which is napakagandang oportunidad na ito na para i-commemorate yung yung People Power Revolution. At least, 'di ba? Hindi kami na limit na for lang lagi sa school lang, salita lang, recitation. Nandito kami ngayon at nakakapag-ambag. Yes. Kasi ito ay bahagi ng kasaysayan at nagiging bahagi tayo nun sa pamamagitan ng pagkakataong ito. Ayun. For me naman, ang dami kong natutunan, ang dami kong na-share sa inyo rin. And what can I say about this episode? It's naging talakayan namin is just that
sobrang importante pala talaga ng pag-aalala ng EDSA People Power Revolution dahil sa mga nangyari before na nagbigay sa atin ng significant change sa buhay natin ngayon. And pag sinabi nating EDSA People Power Revolution, kakabit nun holiday, like wala ka nang gagawin. Mind you, ang holiday po ay hindi lang yun dahil wala pag-cancel lang ng pasok, okay, wala na akong gagawin holiday eh. Hindi po yun ganun. Ang pag-commemorate and pag-aalala ng EDSA People Power Revolution, it's very important and crucial for every one of us. Kaya po, kailangan siya talagang maging holiday para pag i-celebrate natin and mahinuha, makapagnilay-nilay tayo sa mga nagawa ng mga tao before para sa atin. Without them, hindi tayo nakakapagsalita, nakakasagap ng kalayaan na meron tayo ngayon. And yun po yung disclaimer doon na. And very, very nakakatuwa kasi napag-usapan to kasi yung EDSA People Power Revolution, it's very crucial for every one of us. Kahit sabihin natin, tama yung sinabi ni Chief Conde kanina na hindi lang siya basta-basta na day for us. Hindi yun ganun kasi siya historically important siya, crucial siya, and kailangan siyang pag-usapan. And today, ngayon po ay EDSA People Power Revolution anniversary. Diba? So, bigyan naman natin ng oras, ng pagpapahalaga, importansya, ang mga ginawa ng mga taong revolutionista natin before. Kaya, I'm very happy dahil ito yung naging topic natin for today dahil na-highlight nabigyan ng importansya yung nangyari noon. Yun na lang naman. Ayun. And also ako, nang natutunan ko ngayong araw na to for this episode, no, talagang isa lang yung masasabi ko na yung tunay na pagbabago ay magsisimula sa inyo. Yes. Yun lang talaga yun. Napakagandang tagline yun. Siyempre. Thank you yung talaga. No? Hindi ka na-effect. Ayun. Ako ang dagdag ko nga din kung sabihin natin na ang pagbabago ay magmumula sa kanila. Kaya nga sabi ni Apolinario Mabini, kaya na ba tanggapin ng mga Pilipino ang katotohanan ng hindi napipikon? Ayun lang. Kaya talagang napakaganda na aralin natin ito para sa susunod na henerasyon. Ayun. Thank you so much po ulit. Thank you so much. Tinanggap niyo po yung aming invitation po sa inyo para sa ganitong mga talakayin. Again, thank you so much po, Mr. Justin and our Miss Jamela for joining us today. And let us not forget our kasama for tuning in today's episode of Come On Air. A platform where we give voice to stories, ideas, and conversations that matter whether they're serious, fun, or educational. We hope you've gained new insights and learned something valuable ngayong inaalala natin ang People Power Revolution. And we also hope you enjoyed this meaningful conversation as much as we did. I am your co-mate Brenda. And I'm your co-mate Marco, and this has been Come On Air.